Isang mayamang negosyante na Pilipina ang nabuntis ng isang freshmang estudyante isang buwan pagkatapos mamatay ang asawa niya. Ang sumunod na pangyayari ay yumanik sa buong pamilya. Sa isang lumang mansyon na 3 palapag sa Quezon Avenue, Maynila, punong usok ng insenso ang umagang iyon. Isang buwan pa lang mula nang mamatay si Ginong Juan, ang tagapagtatangang Santos Group, asawa ngang mayamang negosyanteng si Maria Santos, dahil sa biglaang stroke. Hindi pa tapos ang tsismis tungkol sa libing ngang isang malaking negosyante nang maksimula ang bulong-bulungan tungkol sa lumalaking tiyan sa ilalim ngang itim na barong Tagalog ni Ginang Maria. Walang nakakala na sa edad na 50, pagkatapos ngang mahigit 20 taong walang anak, magbubuntis siya. Noong buhay pa si Ginoong Juan, paulit-ulit ang kanilang pagsubok ngunit puro kabiguan. Sinabi nga doktor na wala na siyang kakayahang maging ina. Ngunit ngayon, isang buwan pa lang mula nang yumao ang asawa, may masayang balita siya. Subalit hindi ito nakdulot ng tuwa, kundi lalong nagpaalap ng mahinala at batikos. Sino ba ang nakakaalam na sa likod ng itim na damit, malalim na mata, at nakapinit na labi ay isang kwentong punong pagkakasala? Ang buntis ay hindi bunga ang masayang pagsasama kundi bakas ang isang gabing maulan kung saan nagtakpo ang kalungkutan at kahinaan sa maikling sandali. Isang gabi sa huling linggo ang Marso, biglang lumamig sa Maynila. Pagkatapos na salu-salo para sa pagkapanalo sa bagong proyekto, si Ginang Maria, sa epektong alak at mabibigat na problema, ay nanatili mag-isa sa library. Si Juanito, ang freshmang estudyante sa arkitektura na ipinadala bilang intern, ay nanatili upang tulungan siyang ayusin ang mga papeles. Ang batang lalaki na may maitim na mata, mahinang boses, at clumsy na kamay na pinunasan ang pata ng tubig sa balikat niya ay nagpagalaw sa kanyang damdamin. Gusto mo bang gaunting ala para makpainit? Tanong ni Juanito nang medyo nahihiya. Tumangos si Ginang Maria. Mata niya ay nakatingin sa bintana. Sa labas, tumitik ang ulan. Sa loob, nakpainit ang alak sa dalawang pusong matagal ng malamig. Nag-usap sila tungkol sa arkitektura, tungkol sa mga bahay na walang tawanan, tungkol sa mga puwang na hindi kayang punan ng pera. Ikinuwento niya ang kanyang kawalan ng anak. Siya naman ay nakinig. Minsan, hindi ang pag-ibig sa tamang oras ang nagdudulot ng kaligayahan kundi ang pag-ibig sa gitnang sakit. Ang kamay niya ay humawak sa kamay niya. Isang hawak na mainit at nanginginig hanggang mawala ang ngahangganan, walang salita, tanging hininga na mabilis, balat na nagdidikit at mahigpit na yakap. Nakayakap sila na parang dalawang nawawalang tao na nakita sa gitna ng bagyo. Kinaumagahan, bumalik sila sa dati nilang papel, amo at intern. Walang nagbanggit ng anuman. Walang naglakas loob na maktagal ang tingin. Inakala nilang ito ay pagkakamaling mananatiling lihim magpakailanman. Ngunit nang magpa-check up siya, sinabi ng doktor na mahigit 4 na linggo na siyang buntis. Namatay ang loop ni Maria. Sa sandaling iyon, naintindihan niyang ang inakala niyang isang gabing pagkakamali ay ang pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Si Juanito naman ay wala pang alam. Patuloy siyang nag-aral, nagdadala ng bag sa opisina bilang intern na parang walang nangyari, ngunit lahat ay malapit ng sumabog. Ang tunog ng windchimes sa balkoni ay gumagalaw sa umagang Abril. Si Ginang Maria ay nakaupo mag-isa sa reading room sa 2 palapag kamay sa tiyan na parang instinct. Ang buntis ay halos 2 buwan na, hindi pa halata, ngunit sapat upang magulat siya sa mapagbabago sa katawan, dibdib na sumasakit, minsan ay nasusuka, isipan na madalas lumilipad. Hindi niya sinasabi sa kahit sino, kahit sa sariling doktor. Sa paningin ng iba, si Maria ay isang malamig, matatag, at mayabang na babae. Ang babaeng nanatiling matibay sa tabi ni Ginong Juan sa maraming transaksyon, tinahuriang iron fist in velvet glove sa real estate sa Maynila. Ngunit ngayon, tuwing tinatawag siyang perpektong biyuda, nakakaramdam siyang bara sa lalamunan. 1 buwan pa lang mula nang yumao ang asawa, ang pamilyang asawa ay nagpapasyal pa rin. Kunwari ay nagpapalakas ng loob ngunit talagang sinusuri, lalo na si Aling Rosa, ang biyenan, na hindi kailanman tunay na tinanggap ang manugang na walang anak na magmamana. Ngayon, siya ay biglang nagiging mabait, nagdadala ng vitamins, lugaw,
at iminumungkahi pangang dalhin si Maria sa doktor para sa check-up. Ang bagong biyuda ay dapat mag-ingat, huwag makasakit. Sino pa ang mag-alaga sa negosyo ng pamilya? Ang masalita ni Aling Rosa ay matamis ngunit ang tingin ay sinusuri ang bawat hakbang at tulok ng manugang. Tumango lang si Maria nang walang tutol. Sa isip niya, isang bagay lang ang laman. Kung malalaman ng biyenan na ang buntis ay hindi dugong pamilya Reyes, ano ang gagawin nito? Si Juanito naman ay patuloy na pumupunta sa opisina, mukha na inosente at mata na laging nakayuko tuwing makakatitigan sila ni Maria. Wala siyang alam sa buntis at hindi niya inaakala na ang paglabak sa hangganan nung gabing iyon ay mag-iwan ng malaking kahihinatnan. Umagang iyon, dala ni Juanito ang mga papeles sa opisina ng direktor. Si Ginang Maria ay nakaupo, mata ay malayo. Nang kumatok siya, hindi niya tiningnan, sinabi lang na iwan mo sa mesa. Pumasok siya. Dahan-dahang inilagay ang maguhit, ngunit bago siya tumalikot, nagsalita si Maria. Juanito, naalala mo ba ang gabing iyon? Napatigil siya, buong katawan ay nanigas, puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi siya lumingon o sumagot, ngunit lumapit si Maria sa kanya. Hindi kita sinisisi kung may kasalanan ay sa akin iyon. Nanatiling nakatayo si Juanito. Mukha ay namumula. Kamay ay nakakuyom. Siya ay 19 taong gulang, hindi pa nakaranas ng pag-ibig, hindi pa nahahawakan ang sinumang babae. Ngunit nung gabing iyon, ang unang babae ay ang kanyang boss, na mas matanda sa kanya ng 31 taon at asawang ng 1 taong iginagalang ng buong lungsod. Buntis ako. Bulong ni Maria na parang hinihiwa, ang hangin sa silid. Ang salitang iyon ay nagpatigas sa kanya. Isang mahabang sandali na tanging tiktaangang orasan ang naririnig. Buntis ako. Ang salitang iyon ay parang manipis na kutsilyong hinihiwa ang espasyo, nag-iwan ng katahimikang nakakabingi. Nakatayo si Juanito, mata ay lumaki, dibdib ay tumitibok, lalamunan ay tuyo. Hindi niya sigurado kung ano ang narinig o marahil ay narinig niya nang malinaw ngunit ayaw tanggapin ng utak. Tiningnan siya ni Maria. Ang tingin ay hindi na malamig o makapangyarihan, kundi ngang isang babaeng malapit ng Meg, 50 na nagpupumilit sa emosyon at kasalanan. Sa mga matang iyon ay punong pagsisisi, takot, at pagnanasang kapatawaran. Hindi ba maaring anak ko iyan? Nautal na tanong ni Juanito. Mukha ay maputla. Anak mo iyan, Juanito? Sagot ni Maria ng mahinang ngunit sapat upang magpaatras sa kanya na parang sinampal. Yumuko siya, kamay ay nanginginig. Bumalik ang alaala ng gabing iyon, ang lasang ala sa lalamunan, ang malambing na musika sa library, ang malalim na boses ni Maria na nakukuwento ng kawalan ng anak. Pagkatapos ay ang yakap, hawa ang kamay, matang basa, at labing nanginginig. Isang bagyo ang emosyon ang sumabok sa sandaling kahinaan na hindi niya napigilan. Alam kong mali ito, masyado kang bata, hindi ka dapat magdala ng kahihinatnan na ito, ngunit hindi ko ito maiwan, matagal ko nang pinapangarap na makaanak. Walang sinabi si Juanito, lumabas siya ng tahimik, ang pinto ay sumara ng malakas, nag-iwan kay Maria na mag-isa sa pinakamalalim na katahimikan. Buong hapon na iyon, hindi umuwi si Juanito sa dorm. Naglakat siya sa tabing ilog ng Pasig, sapatos ay puno ng putik ngunit hindi niya pinansin. Umulan ng mahina, iniangat niya ang mukha sa langit, mata ay basa, isipan ay gulong-gulo sa libu-libong tanong. Ano ang gagawin ko? May karapatan ba akong maging ama? Sino ang babaeng iyon sa buhay ko? Si Ate Maria. Boss. Ang nagbigay ang ali o ang inang niyang niloko. Nag-vibrate ang phone. Mensahe mula kay Ana, kaibigang malapit sa klase. Juanito, anong nangyari? Bakit hindi ka bumalik sa internship kaninang tanghali? Hindi siya sumagot. Nanginginig ang kamay nang maalala ang imahe ng babaeng 50 taong gulang na hawak ang tiyan. Mata ay luhaan at boses na parang hinugot mula sa puso. Itatago ko ang bata kahit ano pa ang mangyari. Gabing iyon, umuwi si Juanito sa dorm ng halos alas 11. Dahan-dahang inilagay ang bag, umupo sa sahig,
sumandal sa dingding. Hindi niya binuksan ang ilaw o ventilador, sa dilim, hinugot ang phone, nag-type sa notes. Anak, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit kung ikaw ay umiiral, susubukan kong maging matanda. Kinaumagahan, madilim ang langit sa Maynila, punong hamok ang daan. Si Juanito ay naka-dark jacket, kamay sa bulsa, naglakad papuntang opisina nang mas maaga kaysa dati. Mukha ay pagod pa rin, ngunit ang mata ay hindi na naguguluhan tulad kagabi. Buong gabi siyang gising, iniisip ang bawat salita ni Maria. Hindi niya may balik ang oras, lalong hindi makaiwas sa kahihinat ng kanyang ginawa. Ang pinto, ang opisina ang direktor ay bahagyang nakabukas. Si Ginang Maria ay nakasandal sa upuan, mata ay nakatingin sa malaking bintana, suot pa rin ang itim na damit, make-up na manipis upang itago ang pagod, ngunit ang kalungkutan ay hindi may tago. Dahan-dahang kumatok si Juanito, boses na mas malalim kaysa dati. Pwede po ba akong pumasok? Lumingon si Maria, mata ay nagulat sandali pagkatapos ay lumambot. Tumango siya, inanyayahan siyang maupo. Ang espasyo ay parang makapal, walang nagsalita sa unang ilang minuto. Si Juanito ang unang nagsalita, boses na mabagal at malinaw. Nag-isip ako ng husto at alam kong hindi ako makatalikod. Hindi ko inakala na magiging ama ako habang hindi patapos sa pag-aral. Ngunit hindi ko rin inakala na maiwan ko ang isang buhay dahil sa takot. Tiningnan siya ni Maria, mata ay lumambot. Inilagay niya ang kamay sa tiyan, huminga ng malalim. Hindi ko na gustong tumakas pa, ate, kahit ano pa, gusto kong makaroon ng responsibilidad, hindi dahil sa dangal o puwersa, kundi dahil talagang naniniwala akong walang kasalanan ang bata, at ako rin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ngang maraming araw, ngumiti si Maria, isang malungkot na ngiti ngunit mainit. Hinawi niya ang buhok sa no, mata ay kumikinang. Akala ko hindi ka nababalik. Akala ko rin na pupunta ako sa abroad upang manganak mag-isa, tahimik tulad ng pagdating nito sa akin. Kinagat ni Juanito ang labi, lumapit siya at umupo sa tabi niya. Hindi sila nakdikit, ngunit ang distansya ay hindi na abismo. Tiningnan niya ang mata niya. Dahan-dahang tanong, handa ka na ba ulit maging ina? Tumango si Maria. Mata ay punong katatagan. Wala na akong mawawala maliban sa buhay na ito. Ito ang huling pag-asa ko. Nanahimik si Juanito pagkatapos ay bigla niyang inilagay ang kamay sa likod ng kamay niya. Hindi nanginginig, hindi nagulat tulad nun. Hindi rin umiwas si Maria, nakaupo sila ng ganun, sa isang tanawing puno ng pag-unawa, walang hangganan ng edad, katayuan o pagkakamali. Tataguyot natin ito ng makasama. Bulong ni Juanito ng matata. Lumingon si Maria, mata ay luhaan. Ang lalaki, sa harap niya ay hindi na clumsy na estudyante kundi isang batang lalaking nakatayo ng tuwid sa harap ng unang malaking responsibilidad. At sa sandaling iyon, ang pusong dati ay sugatan at matigas ay tumibok ng mabilis tulad noong dalaga pa siya. Sa tanghalian noong araw na iyon, si Ginang Maria ay nakaupo sa kabisera ng mesa, katapat ay si Aling Rosa, ang biyenan, at si Pedro, ang bunsong kapatid ng asawa, na matagal nang nagtatago ngunit hindi tumitigil sa pagsilip sa yaman ng Santos Group. Sa lamesa ay ilang simpleng ulam, sabongang malunggay, pinakbit, platong ang itlog, ngunit ang hangin ay mabigat ng hindi karaniwan. Ginapos ni Aling Rosa ang isda sa mangkok ni Maria, tingin ay lumihis sa baywang na natatakpan ng maluwa na blusa. Maria, mukhang lumalaki ang mukha mo nitong mga araw ah. Mabuti ba ang tulog mo? Opo, malusog pa rin po ako. Ngumiti ng mahina si Maria. Pinipilit na manatiling kalmado. Mabuti naman, ngunit sa edad na ito, dapat mag-ingat. Tingnan mo, mukhang namamaga ka. Baka may problema sa atay o tubig sa katawan. Sabi ni Aling Rosa. Bibig ay ngumiti ngunit mata ay matalim tulad ni kutsilyo. Napahinto si Maria sa pakain. Mata niya ay tahimik na nakipagtitigan sa biyenan na hindi niya kailanman nagustuhan mula sa simula. Sa loob ngang 20 taon na pagsasama, si Aling Rosa ay hindi kailanman nagpahaya ngang pagnanasa sa apo. Nang yumaw si Ginoong Juan, akala ay matatapos ang away,
Ngunit siya ay lumipat sa mansyon sa dahilan ng pagtulong sa manugang, ngunit talagang upang bantayan. Si Pedro naman, ang bayaw, ay hindi may tago ang intensyon na makialam sa kumpanya. Nitong mga araw, madalas niyang tanungin ng pakwentuhan ang tungkol sa pagbabahagi ng shares, kahit imungkahi na ilipat ang ilang kapangyarihan pansamantala upang mabawasan ang stress sa ate sa panahon ng pagluluksa. Kahapon, nakita kong pumunta ka sa International Hospital, di ba? Sabi ni Pedro, habang kumukuhang gulay ng walang pakialam. Bahagyang kumunot ang ni Maria. Oh, medyo pagod ako kaya nagpa-check up ako ng regular. Akala ko may malubhang sakit. Ngumiti si Pedro ngunit ang tawa ay puno ng pagsusuri. Natapos ang tanghalian, tumayo si Maria papuntang silid ng hinila ng mahina ni Aling Rosa si Pedro. Binaba ang boses. Bantayan mo siya para sa akin, medyo kakaiba siya nitong maaraw. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Pedro ng mahina. Hindi ako sigurado, ngunit isang babaeng matagal nang walang anak, ngayon ay mukhang masigla, lakat ay kakaiba. Parang lumalaki ang tiyan niya nang walang dahilan. Ngumisi si Pedro. Sa edad na 50, paano magbubuntis? Kaya dapat suriin ng maigi, kung totoo, ito ay malaking eskandalo. Hindi ko papayagan na hawakan niya ang posisyon sa kumpanya. Sa itaas, nakatayo si Maria sa tabing ng pintong ang silid, kamay ay dahan-dahang hawak ang tiyan. Narinig niya ang bawat salita, walang takot, tanging lamig sa dibdib, alam niyang nagsisimula pa lang ang alon. Hapon na iyon, tinawag niya si Juanito sa opisina ng direktor, parin ang malambot na tingin, parin ang ligtas na distansya, ngunit binaba ang boses, mag-ingat ka ng higit. Nagsisimula ng maginala ang biyenan ko. Ano po ang gagawin ninyo? Tanong ni Juanito nang nak-alala. Hindi pa oras na lumabas. Marami pa akong dapat panatilihin. Ngunit kung darating ang araw na malalaman lahat, handa ka bang tumayo sa tabi ko? Hindi agad sumagot si Juanito. Lumapit lang siya at inilagay ang kamay sa tiyan niya kung saan nakatago ang kanyang unang dugo. Pagkatapos ay tumango. Isang tahimik na tango ngunit matibay na parang handa sa darating na laban. Mula sa tanghalian na puno ng lihim nung araw na iyon, naramdaman ni Maria ang pagbabago sa hangin sa mansyon. Ang makatulong na dati ay tahimik, ngayon ay madalas magbulong-bulungan. Si Tita Lina, ang matagal ng katulong, minsan ay tinitingnan siya pagkatapos ay yumuyuko. Tuwing umaakyat siya sa hagdan, biglang dumadaan si Pedro. Kahit ang driver ay lihim na tinitingnan ang tiyan niya. Tuwing binubuksan ang pintong ng kotse, ang bawat tingin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang damdamin na puno ng alala. Alam ni Maria na si Aling Rosa at Pedro ay hindi mananatiling tahimik, sila ay nagahaluhok at sigurado na nagpapasunot ng tao. Ngunit nanatili siyang kalmado, hindi nagpapakitangang kahit anong butas. Alam niyang hindi na siya ang babaeng madaling talunin ng opinyon ng iba, ngunit ngayon ang kanyang ipinaglalaban ay hindi lamang dangal kundi ang maliit na buhay na lumalaki sa kanyang katawan. Hapon na yon, tinawag si Juanito sa AKR office. Ang head ng HR, isang lalaking nasa gitnang edad na mukhang malamig ay nagsalita ng direkta. Ikaw ang estudyanteng intern, di ba? Nitong araw, may reklamo mula sa ilang department na masyado kang malapit sa management. Nagulat si Juanito. Hindi ko po naiintindihan, dala ko lang po ang drawings ayon sa proseso. Hindi kailangan magpaliwanag, hindi kami nagdedesisyon, ngunit binabalaan ka namin. May CCTV dito sa lahat, mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Lumabas si Juanito sa HR office, kamay ay nanginginig. Alam niyang siya ay naging sentro na. Alam niyang may taong susubukang baluktutin ang bawat maliit na galaw upang gawing tanda ang kasalanan. Hapon na nang huli, nang dalhin ang papeles sa opisina ni Maria, inilagay lang ni Juanito sa mesa ng walang salita. Tiningnan siya ni Maria, mata ay puno ng alala. Pinahintay niya si Juanitong ilang minuto pagkatapos umalis ang iba pang empleyado. May nagsabi ba sa iyo? Boses niya ay mahina ngunit matalim. Tumango ng mahina si Juanito. Sa HR, binabalaan nila ako. Siguro may nag-obserba sa akin. Kinuyom ni Maria ang kamay.
Kuko ay tumusok sa palat hanggang maging pula. Tumingala siya at tinitigan siya sa mata. Hindi tayo makakapagbigay ng isa pang butas. Kahit tingin, kahit yuko. Naintindihan mo ba? Tumango si Juanito. Ngunit bago lumabas, lumingon siya at tanong, kung isang araw malalaman ng lahat, magsisisi ka ba? Nanahimik si Maria, matagal bago sumagot, natatakot lang ako na magsisisi ka. Sa akin, kung ibabalik ang oras, gagawin ko pa rin iyon. Yumuko si Juanito. Labi ay bahagyang ngumisi. Hindi tawa, hindi kalungkutan, tanging reaksyon na magaan, na parang naintindihan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa tama o mali. Paglabas sa kumpanya, nakasalubong ni Juanito ang isang lalaki na nakatayo sa tabing motorsiklo malapit sa gate. Kunwari ay naninigarilyo ngunit mata ay nakadikit sa phone. Nakita niyang itinaas ang lens. Kinuhanan siya nga mabilis pagkatapos ay lumingon. Sa isang segundo, naintindihan ni Juanito na ang tunay na bagyo ay darating na, umagang iyon. Nang bumaba si Maria sa dining room, nakaupo na si Aling Rosa sa kabisera. Suot niya ang barong na kulay kayumanggi, buhok na nakapusot mataas, mukha ay matigas na parang korte na hindi pa nagdedesisyon. Sa lamesa ay mangkok lugaw na mainit pa rin ngunit hindi niya kinain o ngumiti. Umupo ka. Boses ni Aling Rosa ay malamig. Bahagyang nagulat si Maria, tingin niya ay lumihis sa sulok ng silid. Nakita niyang nakatayo si Pedro na nakahalukip-kip. Sumandal sa dingding, mukha ay masaya, ang hangin ay makapal, amoy ng dula na inihanda na. Ano po ang problema? Nay? Nanatiling kalmado si Maria, hinila ang upuan at umupo. Hindi agad sumagot si Aling Rosa kundi hinugot mula sa bulsa ang isang stack ng A4 paper. Sa itaas ay logo N International Clinic sa Makati, sa ibaba ay kopya and ultrasound ng 8 linggong buntis. Iyon mismo ang inakala niyang nakatago ng maigi sa drawer ng silid. Kumunot ang noni Maria. Isang lamig ay tumakbo sa likod. Nilusop mo ba ang silid ko? Tanong niya. Boses ay hindi mataas ngunit matigas bawat letra. Kailangan kong malaman kung ano ang tinatago mo sa likod ng kalmadong mukha mo. Sagot ni Aling Rosa, mata ay naglalabas ng apoy. Lumapit si Pedro. Ngumiti ng mapanlight. Ate, balak mo bang ipahiya ang buong pamilya? Namatay si kuya isang buwan pa lang at buntis ka ng 8 linggo. Tanungin mo, sino ang amang ang bata? Kinuyom ni Maria ang kamay sa lamesa. Bahagyang nagbago ang mukha niya, ngunit mabilis na bumalik ang hininga. Tinitigan niya si Aling Rosa ng direkta, sumagot ng maikli, iyan ay personal ko. Personal? Tumayo si Aling Rosa, kamay ay pinalo ang lamesa ng malakas. Kapag hawak mo pa ang 40% shares ng Santos Group, kapag dala mo ang apelido Reyes, wala ng personal. Ang buntis na iyan ay kahihiyan ng angkan namin. Nanatili siyang nakaupo si Maria, kalmado ng kakaiba, ngunit sa loob ay sumasagitsit ang galit ng paulit-ulit. Hindi niyo kailangang sumiga, nay. Hindi ako humihingi ng tulong para palakihin ang bata. Hindi rin humihingi ng pahintulot para manganak. Gusto ko lang naintindihin niyo na ito ay desisyon ng isang inang matagal nang nasasaktan dahil sa kawalan ng anak sa loob ng 20 taon. Huwag kang magdahilan. Kung kay kuya iyan, matutuwa ako ng higit pa, ngunit hindi mo sinasabi kung sino ang ama, ibig sabihin ay marumi. Ang salitang iyon ay parang sampal sa dangal ni Maria, ngunit sa halip na ma-react, tumayo siya. Inilagay ang kamay sa tiyan, mata ay tahimik ngunit maliwanag. Kung inaakala niyong binababa ko ang dangal ng pamilya, pwede niyong paalisin ako sa bahay, tanggalin ang shares, gawin lahat ng gusto niyo. Ngunit hindi niyo kailanman maagaw ang batang ito sa akin. Pagkatapos ay tumalikot siya, nakiwan sa likod ng hininga ni Aling Rosa na punong galit at ngisi ni Pedro na masama. Ang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon na ito. Hapon na iyon hindi bumalik si Maria sa opisina. Naglakad siya sa tabing lawang Laguna. Kamay ay hawak ng mahina ang tiyan na parang bumubulong. Anak, kung lumaki ka at may magtanong kung sino ang ama mo,
Sasabihin ko na iyon ang tanging lalaking lumapit sa akin nang tinalikuran akong mundo. Pagkatapos ang umagang punong away, hindi na bumalik si Maria sa mansyon. Lumipat siya pansamantala sa Tondo sa 20 palapag ng isang building sa tabing ilog, dating lugar ng pahinga nilang mag-asawa. Bawat weekend, kailangan niya ng espasyo para huminga at higit sa lahat upang maiwasan ang matingin na sumusuri sa bahay na wala ng pagmamahal. Puro kalkulasyon na lang, ngunit habang lumalayo si Maria upang protektahan ang anak, sa mansyon ng pamilya Reyes ay nagsisimula ng gumalaw si Pedro. Gabing iyon, nag-organisa siyang maliit na salu-salo, inanyayahan ang ilang matagal ng shareholders, kasama ang maingat na imbitasyon. Hindi makaka-attend si ate dahil sensitibo ang kalusugan niya. Sa salu-salo, sa gitna ngang dilaw na ilaw at alak na imported, nagsimulang magtanim ng hinala si Pedro. Nakikita niyo ba? Ang kumpanya ay nasa harap ng proyektong bilyon sa Quezon City ngunit ang direktor ay wala sa opisina ng ilang linggo. Dapat ba nating isaalang-alang ang pansamantalang pagbibigay ng autoridad sa iba para sa mas mabilis na desisyon? Isang lalaking may puting buho, dating kaibigan ni Ginong Juan, ay kumunot ang no. Ano ang ibig mong sabihin? Hawak pa rin ni Maria ang pangalan, hawak niya ang lahat mula sa malayo, wala namang problema. Nakibit balikat si Pedro, nagdagdag ngala sa basong isa, binaba ang boses. Sa totolang, buntis siya. Iyon ang nagpapahina sa kanya ang bata ay imposibleng kay kuya. Nanahimik ang buong mesa, isang matandang babae ay umubo, ang iba ay nakatinginan ng may lihim. Alam ni Pedro na nahuli na ang isda. Isang babaeng 50 taong gulang na hindi kailanman nanganak, biglang buntis pagkatapos mamatay ang asawa. Hindi ba kakaiba? Patuloy ni Pedro. Kung malalaman ng media, ano ang mangyayari sa dangal ng pamilya at reputasyon ng Santos Group? Kinaumagahan, isang liham na namumungkahing paksusuri sa papel ni Maria ay naipadala sa board. Si Pedro ay nasa likod ngunit ang kanyang kamay ay unti-unting humahawak ng kontrol. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Maria sa desk, binabasa ang scan ng liham na ipinadala ng asistan. Pinikit niya ang mata. Dibdib ay mabigat. Lahat ay nangyayari ayon sa inaasahan niya. Mas mabilis pa. Tumunok ang phone. Si Juanito. Nabasa ko na sa balita. Boses niya ay mabilis. Nagsimulang magsalita ang mga pahayagan tungkol sa pagbubuntis niya ng bagong yumao si Ginoong Juan. Isang tabloid ay nagsulat ng may pahiwatig tungkol sa lihim na nakakagulat ng negosyante sa Maynila. Sa tingin ko may tagalop na nakliyak. Alam ko huminga ng malalim si Maria at iyon ay si Pedro. Kailangan mo ba akong gawin? Tanong ni Juanito ng matibay. Hindi, manahimik ka. Lalong magiging sabik sila sa katahimikan. Kailangan lang oras upang tamaan ang kahinaan ni Pedro, ang kanyang kasakiman. Ngunit ako? Napatigil si Juanito. Hindi ka ba natatakot na malaman nilang ako? Iyon? Nanahimik si Maria ng ilang segundo pagkatapos ay sumagot ng malalim tulad ng ulan sa gabi. Kung darating ang oras na hindi na may tago, ako ang unang lalabas. May buhay ka pang mahaba? Ayaw kong ikaw ang magdala ng sismis sa halip ko. Huwag kang magdesisyon para sa akin. Sabi ni Juanito pagkatapos ay pinatay ang tawag. Sa kabilang dulo, nakaupo si Maria ng tahimik. Naintindihan niyang mula sa sandaling iyon, si Juanito ay hindi na ang 19 taong gulang na nawala sa isang gabing maulan. Lumalaki siya dahil sa pangako sa sariling anak na hindi pa isinisilang. Tanghali noong araw na iyon, biglang lumitaw ang isang artikulo sa isang site na espesyalista sa sismis ng mayayaman na may bold na title. Mayamang negosyante sa Maynila buntis sa edad na 50, sino ang ama ng bata? Ang artikulo ay hindi nabanggit ng pangalan ngunit ang blurry na larawan ni Maria sa press conference bago ang Pasko. Mukha na medyo bilog at kamay sa tiyan ay sapat upang maksalita ang publiko. Ang makomento sa ibaba ay nahahati, ang iba ay nanlalait, ang iba ay naawang ngunit ang pinakamatakot ay ang mahula na kumakalat tulad ng virus. Naririnig ko na asistan na bata, 20 pa lang, intern lang, kaya madaling manipulahin. Mayamang babae na malungkot, sino ba ang hindi alam?
Sa opisina ng kumpanya, nakaupo si Juanito sa sulok, mukha ay nakadikit sa phone. Binabasa niya bawat linya, puso ay parang pinipiga. Hapon na iyon, tinawag ulit siya sa opisina ng HR head. Walang paligoy-ligoy, itinapon ang stek ng larawan sa mesa. Lahat ay kuha ni Juanito na lumalabas sa elevator ng Chondo kung saan nakatira si Maria. May kuha na dala siyang bag ng vitamins, may nakatayo sa lobby, may sandali na nakngitian sila sa pamamagitan ng salamin ng coffee shop. Ipaliwanag mo, boses ng manager ay malamig. Dala ko lang po ang gamot at papeles para sa direktor. Bulong ni Juanito, sa labas ng oras, sa labas ng opisina, sa personal na lugar, sa tingin mo maniniwala kami. Sinisira mo ang sarili mong kinabukasan. Kinagat ni Juanito ang labi. Ang ngabanta ay parang kutsilyo ngunit hindi siya nakriyak. Alam niyang sa likod ng paguli na ito ay walang iba kundi si Pedro, na nakpasunod ng tao at nakplano ng lahat. Hapon na iyon, tinawag ni Juanito si Maria ngunit hindi sumagot. Sumakay siya ng taksi papuntang Chondo, nakatayo sa lobby ng isang oras. Nang dumating si Maria, mukha ay maputla, mata ay may dark circles, lakad ay mabigat. Saan ka galing? Tanong ni Juanito nang nakalala. Sa ospital, ultrasound. Malusok pa ang bata. Sagot ni Maria, boses ay paos. Ngunit may doktor na binayaran upang kunin ang record kong pagbubuntis. Malalaman na ni Pedro ang edad ng buntis. Nanahimik si Juanito pagkatapos ay biglang hinawakan ang kamay ni Maria. Dapat ba nating sabihin? Umiling si Maria ng matibay. Estudyante ka pa, hindi ka pa sapat na malakas laban sa kanila. Ako ang magdadala ng lahat. Lalong lumalakas sila kung ikaw ang nagdadala. Ako ay lalaki, hindi ko maiwan ang babae na magdala ng kahihinatnan. Lalo na ikaw ay dala ang aking anak. Boses ni Juanito ay bahagyang nanginginig ngunit mata ay maliwanag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maria kay Juanito hindi na ang kawalang muwang kundi isang tunay na lalaking handang tumayo para sa anak, para sa kanyang babae. Inilagay ni Maria ang kamay sa pisngi niya, kamay ay tuyo ngunit mainit. Ngumiti siyang mahina, ikaw talaga ang sakuna sa buhay ko, ngunit isa ring regalo na pinipilit ng tadhana na itago ko hanggang wakas. Sa malayo, isang lalaking naka-dark shirt ay nakukuhang larawan ng lihim mula sa kotse. Ang lens ay nakuha ang sandali na hawa ni Juanito ang kamay ni Maria. Ang sandaling iyon, pagkatapos ng ilang oras ay magiging huling suntok na hinihintay ni Pedro ng matagal. Ang pulonggong board ng Santos Group ay nangyari sa isang Lunes umaga nang basa pa ang hangin pagkatapos ng ulan sa gabi. Ang malaking meeting room sa ika-19 palapag ay punong ng makapangyarihang mukha. Mga founding shareholders, vice presidents, lawyers, at lalo na ang presensya ni Maria, ang kasalukuyang chair, at si Pedro Bayaw, na lihim na naghahanda ng kudeta. Pumasok si Maria sa silid na suot ang itim na suit, buhok na nakapusot mataas, tiyan ay natatakpan ng maingat ng tela, mata ay malamig at matalim. Na parang handa sa laban ng walang awa. Tumayo muna si Pedro, hawak ang stek ng papeles. Boses niya ay tumunok. Iminumungkahi ko na ang pulong ngayon ay may espesyal na agenda. Suriin ang katayuan ni Chair Maria Santos na nasa malaking eskandalo na direktang nakakaapekto sa reputasyon at tiwala ng kumpanya. Nag-ingay ang silid. Tanong ng isang shareholder na anong eskandalo, sabihin mo ng malinaw. Itinula ni Pedro ang malaking print sa gitna ng mesa, larawan na kuha mula sa malayo ngunit malinaw. Si Maria at Juanito ang intern na hawak kamay sa harap enneagram kondogate. Sa ilalim ay caption, ambiguous na relasyon, chair ng Santos Group at intern na mas bata ng 31 taon. Sumabo ang bulong-bulungan, na natiling walang pakbabago ang mukha ni Maria, dahan-dahang umupo. Photoshop ba iyan o totu? Tanong ng isa. Patuloy si Pedro, boses ay masaya. Mayroon akong record ng ultrasound mula sa klinik sa Makati, nakukumpirma na ang konsepsyon ay mahigit 4 na buwan na. Ibig sabihin nung buhay pa si Kuya. Gayunpaman, si Ginoong Juan ay may mild stroke at pinakbawalan ng ganap ang intimacy sa panahong iyon. Ito ay nagpapatunay na ang bata ay hindi kay Kuya. Nagulat ang buong silid.
Tumayo ang lawyer ng kumpanya, pinipilit na panatilihin ang kapayapaan. Ito ay personal. Maliban kung may paglabag sa batas o epekto sa shares, hindi tayo makakadesisyon. Ngunit mas mabilis si Pedro, hinugot niya ang proposal na may pirmang 5 shareholders. Hinihiling ang boto para sa pansamantalang pagsususpinde ng kapangyarihan ni Maria, ibigay kay Pedro bilang acting chair habang iniimbestigahan ang internal. Ang tingin ni Maria ay lumibot pagkatapos ay tumayo siya, boses ay kalmadong kakaiba. Gusto niyong hatulan ako sa pamamagitan ng larawang kuha mula sa malayo at record ng ultrasound na ninakaw ng ilegal. Kung ang dangal ng isang babay ay madaling wasakin ng ganito, ibig sabihin ang 30 taon kong serbisyo ay basura lang. Isang matandang shareholder na may puting buhok ay nagsalita ng malalim. Maria, maaring makduda ang iba, ngunit sa akin, hindi mo pinabayaan ang kumpanya, wala kang eskandalo sa pera, kung may mali ay sa emosyon, ngunit kailangan kong malaman kung balak mong ipahayag ang mga bata. Nanahimik ang silid. Lahat ng matay, nakatuon kay Maria. Huminga siya ng malalim. Tingin ay direkta. Hindi ko balak itago magpakailanman ngunit gusto kong protektahan ang taong iyon dahil siya ay estudyante pa lang at hindi niya ako ginamit. Sa katunayan, ako ang may kasalanan dahil hinayaan kong maging mahina at sumuko sa emosyon. Nagbulong-bulungan ulit, marami ang nagulat, ilan ay nagulat. Si Pedro ay ngumisi ng mapanlait. Akala mo tatanggapin ng publiko ang batang walang ama? Isang chair na lihim na nakikipagrelasyon sa freshmang estudyante, tiningnan siya ni Maria, sa unang pagkakataon ay kumikinang ang mata sa pagmamaliit. Mas mabuti kaysa sa taong naghihintay na mamatay ang kapatid, para agawin ang kapangyarihan. Kahit paano, may tapang akong magmahal, magbuntis, maging toto, habang ikaw ay puro ambisyon lang. Naging sobrang tense ang pulong at sa tamang sandali, bumukas ang pinto. Pumasok si Juanito, lahat ay tumingin. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, yumuko ng malalim sa harap ng buong board. Ako ang mga bata at hindi ako tatakas. Ako ang mga bata at hindi ako tatakas. Ang salitang iyon ni Juanito ay tumunok sa silid na parang kidlat sa tahimik na lawa. Lahat ay parang huminto ang hininga. Walang naniniwala na ang freshmang estudyante na hindi pinapansin dati ay maglalakas loob na pumasok sa sentro ng kapangyarihan ng Santos Group at ipahayag ang hindi inaasahan. Lumingon si Maria, mata ay lumaki. Hindi niya alam na darating siya. Lalong hindi inaasahan na harapin niya. Ngunit sa sandali, naktakpo ang kanilang tingin at naintindihan niyang si Juanito ay hindi na ang batang iyon. Isang shareholder ay sumigaw, "Sino ka? Sino ka ba para pumasok dito at sirain ang reputasyon ng kumpanya?" Yumuko ulit si Juanito, boses ay malalim at matibay. "Ako po ang intern sa kumpanya. O, kami ni Ate Maria ay may relasyon. Ngunit hindi ko siya ginamit. Lahat ay mula sa kahinaan at tunay na emosyon, walang puwersa o panloloko." Tumayo si Pedro ng bigla. Pumalakpak ng mapanlait. Perpekto. Isang magandang dula. Tumayo siya upang tanggapin ang responsibilidad. Ngunit siya ay walang pangalan. Walang legal na halaga o katayuan. Balak niyong lokohin ang mundo? Itinaas ni Juanito ang ulo, boses ay mas matibay. "Hindi ko kailangan ang katayuan. Kailangan ko lang na ang aking anak ay hindi mabuhay na walang ama." Ang hangin ay parang piniga, ilan ay nagkatinginan, mukha ay nagbago, ilan ay hindi na neutral, may yumuko ng malalim na iniisip, may nagtext sa phone. Lumapit si Maria kay Juanito, inilagay ang kamay sa balikat niya, isang hawak na magaan ngunit puno ng kahulugan. "Pasensya na." Bulong niya na sapat para marinig ni Juanito, "Pinilit kong protektahan ka. Ngunit marahil ikaw ang nagtuturo sa akin kung paano harapin." Hindi sumagot si Juanito, hinawakan lang ang kamay niya. Sa unang pagkakataon sa harap ng iba, ang galaw na iyon ay parang pag-amin sa lahat. Sa labas ng meeting room, puno na ng media. Hindi alam kung sino ang nagliyak, ngunit sa loob ng isang oras, puno ang social media ng headlines.
Lumitaw ang 19 taong gulang na loafer, inamin na ama ng anak sa tiyan ng 50 taong gulang na negosyante. Chismis na yumanik sa Maynila. Ang katotohanan sa likod ng buntis na nagdulot ng alon. Sa mga forum, sumabog ang debate ng netizens. Isang grupo ay nanlalait, bawal na, 50 na buntis sa batang hindi pag-graduate, ang iba ay naawa, hindi madali ang pagbubuntis sa edad na iyan, matatak ka, ate. Mga reporter ay naktipon sa gate ng Santos Group. Naguguluhan ang mga empleyado, maraming partner ay naktext para sa kumpirmasyon. Bumalik si Maria sa tsondo ng hapon na, pagod ngunit mas magaan ang loop kaysa dati. Si Juanito ay sumunod ng tahimik tulad ng anino. Nang sumara ang pinto, lumingon siya at tanong kay Juanito, alam mo ba na maring sirain nito ang kinabukasan mo? Tumango si Juanito. Alam ko. Ngunit mas alam ko na magsisisi ako habang buhay kung hindi ako tumayo ngayon. Nakayakap sila nang walang salita. Sa gitna ng bagyo ng opinyon, ang batang balikat na iyon ay pinili pa ring maging pader para sa babaeng dala ang kanyang anak. Ngunit sa ibang lugar, hawak ni Pedro ang phone, mata ay kumikinang ng masama. Ngumisi siyang mapanlight. Kailangan ko lang isang tanda, kahit maliit, sisirain ko kayong dalawa. 3 araw pagkatapos ngang pulong na iyon, nakatanggap si Juanito ngang opisyal na notis mula sa universidad. Isang liham na may red stem, maikli ngunit malamig. Estudyante Juanito Cruz, arkitektura, sinuspinda ang pag-aral ng isang semester para sa investigasyon sa paglabag sa moral ng estudyante sa panahon ng internship kasama ang imbitasyon sa magulang para sa meeting. Walang sinabi siya, tinupilang ang liham at inilagay sa bag. Ilang kaibigan sa klase ay nagsimulang umiwas, si Ana na pinakamalapit ay hindi na nakikipakita ng personal, mensahe lang na okay ka ba? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit kung kailangan mo, andito ako, hindi niya sinisisi, alam niyang hindi lahat ay may tapang na tumayo sa tabieng taong tinalikuran ng lipunan. Sa kabilang banda, hindi rin maganda ang lagay ni Maria. 3 malalaking partner ay tumigil sa pakikipagtulungan. Isang high-end food brand ay nag-withdraw sa proyekto ng mall sa East Side. Ang sismis tungkol sa negosyantang nawalan ng kontrol sa emosyon ay kumalat tulad ng wildfire. Ilang tabloid ay gumawa pang kwento tungkol sa kanyang nakaraang wild na hindi totoo ngunit masakit pa rin. Umagang iyon, nakaupo si Maria sa opisina ng tahimik na tinitignan ang kontrata na may red mark. Pumasok ang asistan, inilagay sa mesa ang kopya nga, serye nga, artikulong nanlalait na kumakalat. Huminto ang mata niya sa bold na linya. Relasyong may 31 taong gap, maari pa bang pakatiwalaan ang Santos Group? Ngumiti siyang mapait. Akala niya na kung sasabihin ang totoo ay maunawaan sila, ngunit nakalimutan niyang hindi mabait ang lipunan sa babaeng handang mabuhay ng iba. Tumunok ang phone, si Aling Rosa. Nasiyahan ka ba? Itinulak mo ang pamilya sa hukay. Paano ka pa makaharap sa mga kamag-anak? Boses niya ay matinis. Ano po ang gusto niyo? Tanong ni Maria, mata ay nakatingin sa madilim na langit sa labas. Lumabas ka sa posisyon bilang chair, umalis ng tahimik at isasalang-alang ko ang pagpatawad sa bata kapag isinilang. Huwag mawala lahat. Hindi sumagot si Maria. Pinatay niya ang tawag. Sa mesa ay kontrata ang paglilipat ng 15% shares na pinagnanasaan ni Pedro. Kung pipirma siya, maaring humupa ang alon. Ngunit ang bayat ay dangal, ang posisyon na inabot ng 20 taon. Gabing iyon, dumating si Juanito upang hanapin siya. Hindi nasuot ang puting polo tulad dati kundi gray t-shirt. Mukha ay madilim dahil sa walang tulog. Sinuspinda ako. Sabi ni Juanito, mata ay tahimik. Nanahimik si Maria pagkatapos ay hinila ang upuan para sa kanya. Nakaharap sila sa gitna ng tahimik na espasyo na maririnig ang tiktak ng orasan. Pasensya na, sabi niya. Huwag mong sabihin iyan, hindi ako nagsisisi. Tinitigan ni Juanito ang mata niya, ngunit kung balak mong umatras, hayaan mo akong harapin sila sa halip mo. Ngumiti, si Maria ngunit tumulo ang luha ng hindi namamalayan. Tumayo siya,
pumunta sa safe at kinuha ang stack ng dokumento. Ito ay record ng finances ni Pedro sa nakaraang 2 taon na hindi niya ginamit dati. Akala ko papatawarin ko siya ngunit ngayon hindi na. Ano po ang gagawin ninyo? Tanong ni Juanito. Itinaas ni Maria ang ulo, mata ay matibay. Kontra-atake sa pamamagitan ng katotohanan. Umagang iyon, habang abala pa ang media sa pagsasalitang bawat detalyeng tungkol sa relasyong may gap na yumanik sa lungsod, isang anonymous email ay naipadala sa karamihan ng malalaking pahayagan. Detalyadong ebidensya ng manipulasyon sa finances. Pagwi-withdraw ng pondo ng illegal ni Ginong Pedro Reyes, shareholder ng Santos Group. Kasama ang 15 attached files na may bank statements, kontrata na paikot-ikot sa 3 subsidiary company, at kahit recording ng internal meeting na akala niyang nabura na. Sumabog ang buong lungsod. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan ni Pedro Reyes ay naging top search. Ang maartikulo dati tungkol sa buntis, kay Juanito, kay Maria ay naitulak pababang bagong headlines. Bayaw ni Maria Santos manipulador ngang bilyon, lumabas ang dokumento na binayaran niya ang media para siraan ang ate. Sa opisinang Santos Group, pumasok si Pedro sa emergency meeting ng mukhang naguguluhan. Iba sa kanyang kumpiyansa noong pulong natanggalin ang kapangyarihan ni Maria. Ngayon, walang nakaupo sa kabisera dahil hindi pa dumating si Maria. Nagsalita ang isang shareholder. Pedro, ang nga dokumento sa balita ngayon ay totoo peke. Ngumiti ng pilit si Pedro, ito ay maduming laro niya lang, hindi siya makipag-usap ng may dangal kaya lumipat sa paninira. Isang iba ay pinalo ang mesa. Kung peke, bakit kinumpirmang bangko ang nga transaksyon? Bakit nag-apply ng witness protection ang dating finance staff na nagtrabaho para sa iyo? Pawis ay tumulo sa noo ni Pedro. Naguguluhan siya. Kailangan ng oras para suriin. Bumukas ang pinto, pumasok si Maria, suot ang asul na dress, hawak ang makapal na folder. Walang nagsabi ngunit tumayo lahat. Hindi siya nagchika, hindi nag-introduce, inilagay lang ang folder sa gitna ng mesa, sinabi ng malinaw bawat letra. Ito ang dokumentong itinago ko ng halos 2 taon. Dati, nanahimik ako dahil sa reputasyon ng pamilya, dahil sa ugnayan ng makapatid, ngunit ngayon na ang taong iyon ay yumurak sa aking dangal, yumurak sa batang hindi pa isinisilang, hindi ko na kayang manahimik. Galit si Pedro, gusto mong ibaksak ako para iligtas ang dangal mo dahil sa kahiyahiyang buntis na iyan? Hindi nagreact si Maria. Hinugot niya ang USB. Dito ay recording nung pinilit mo akong pirmahan ang paglilipat ng shares, kapalit ng katahimikan sa personal ko. Pwede kong ibigay sa investigador anumang oras. Lumusop si Pedro upang agawin ngunit hinatlangan ng 2 security, nakagulo ang silid. Sa oras na iyon, nagsalita ang lawyer ng pinakamalaking shareholder. Iminumungkahi kong suspindihin ang lahat ng karapatan sa finances ni Pedro at tawagin ang emergency meeting para iboto ulit ang papel ng chair. Sumunod ang palakpakan na hindi maingay ngunit matibay. Umupo si Maria, kamay ay mahigpit sa upuan. Hindi siya ngumiti, ngunit sa puso ay sumasagitsit ang kasiyahan. Ito ay hindi tagumpay kundi isang paktayo ng tuwid pagkatapos ng mga araw na pagyurak. Gabing iyon, sa Tsondo sa ika-20 palapak, nagluto si Juanito ngang saan na may luya para sa kanya. Umupo siya sa tabi niya, mata ay mas magaan kaysa dati. Nanalo kang malaking laban, sabi ni Juanito. Umiling si Maria, labi ay bahagyang ngumiti. Hindi pa, ang pinakamalaki ay kapag isinilang ang anak at hindi siya pagtatawanan dahil sa pinakmulan niya. Tumango si Juanito, naintindihan niya, ang tagumpay ngayon ay hindi para sa kanya lamang kundi para sa batang darating at para sa mga handang magmahal, magtiis, tumayo sa gitna ng bagyo. Ang balita na sinuspinde si Pedro sa lahat ng posisyon sa Santos Group ay kumalat sa business circle sa Maynila tulad ng bomba sa tahimik na langit. Ang nga pahayagan na dati ay nag-imbento tungkol sa pagbubuntis ni Maria na may estudyante ay tahimik na nag-delete ng artikulo o nagbago ang tono sa neutral.
Wala ng salitang tulad ng eskandalo o nawalan ng kontrol kundi matapang na negosyanteng nagbunyak ng panlup na katiwalian. Si Pedro, pagkatapos tanggalan ng kapangyarihan at suriin ang computer, nagsimulang lumabas ang alihim na transaksyon sa ghost companies. Kasama ang testimonya mula sa dating empleyado na handang maging saksi kapalit ng proteksyon. Ang mukhang dating mayabang niya ay maputla nang lumabas sa police station na suot ang madilim na damit, yumuko sa gitna ngang daan-daang kamera. Ang mansyon ng pamilya Reyes ay mas tahimik kaysa dati. Nakaupo si Aling Rosa sa upuan na kahoy sa franda, kamay ay hawak ang rosaryo, mata ay malayo. Mula nang mabunyak si Pedro, halos hindi siya nagsasalita sa kahit sino. Hindi pa bumalik si Maria sa mansyon ngunit nagpadala ng bulaklak at kahon ng supplements para sa biyenan kasama ang sulat kamay. Alam kong hindi pa kayo nagpapatawat, ngunit kung pagod kayo, tawag lang po. Binasa ni Aling Rosa ang maksalitang iyon ng paulit-ulit buong hapon. Dati ay naniniwala siyang si Pedro, ang bunsong anak, ay tanging tagapakmanang angkan. Ngayon ay naiintindihan niya, ang manugang na dati niyang pinakdududahan ay ang nagpapanatili ng negosyo, habang ang sariling anak ay nakbenta ng dangal dahil sa kasakiman. Gabing iyon, tahimik na tinawa ni Aling Rosa si Maria, nang sagutin sa kabilang dulo, sinabi lang niya ng pause, umuwi ka na, pagod na ako. Sa parehong oras sa Tondo, nakatanggap si Juanitong tawag mula kay Sir Carlos, ang guro niyang advisor sa arkitektura, boses ay medyo nag-alangan. Juanito, nag-meeting ulit ang Disciplinary Council ngayon, pagkatapos matanggap ang sulat mula sa Santos Group na walang tanda ngang abuso ngang kapangyarihan at dahil sa pressure mula sa media, nagbago ang direksyon, kinansalang school ang suspension, pwede kang bumalik sa klase simula next week. Nagulat si Juanito, hindi niya pinaniwalaan ang narinig. Maraming araw na nanahimik siyang nagtitiis, maraming beses na balak mag-drop out dahil sa pakiramdam na may kasalanan sa paralan. Ngayon ay nabuksan ang daan. Salamat po, sir. Salamat sa school. Sabi ni Juanito, mata ay namumula. Ngunit, Juanito, huminto si Sir Carlos. Dapat mong malaman na may taong pumunta sa admin para humingi na huwag sirain ang kinabukasan mo dahil sa personal na pagkakamali. Walang pirma, walang pangalan. Ngunit hula ko, alam mo kung sino. Nanahimik si Juanito, alam niyang si Maria iyon. Kahit buntis, kahit nagpupumilit laban sa mundo, lihim niyang pinrotektahan siya nang walang nakakaalam. Gabing iyon, umuwi ng huli si Juanito, dala ang 2 box ng pagkain sa Tondo. Nang pumasok, nakita niyang nakaupo si Maria sa tabing ng bintana. 2 kamay na hinihimas ang tiyan, mukha ay payapa, ilaw mula sa kalsada ay nagpapaliwanag sa kanyang lambot na hindi dati. Umuwi ka na ba? Tanong niya. Oh, at pwede na akong mag-aral ulit. Ngumiti si Juanito. Nagulat si Maria pagkatapos ay tumayo at lumapit sa kanya. Mata ay kumikinang. Toto ba? Paano nagbago ang school? Siguro dahil sa pagbabagong opinyon at salamat sa taong nag-convince sa kanila. Tinitigan siya ni Juanito ng malalim. Nakatayo sila sa harap ng isa't isa, bulong niya. Hindi ko gusto na mawala ka sa landas dahil sa akin. Hindi ako nawala. Natakpuan ko lang ang daan ko ng mas maaga kaysa sa mga kaibigan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga sugat na hindi pa gumagaling, sa gitna ng alon na hindi pa tumitigil, nakatinginan sila ng may pasasalamat, ng may pag-ibig na hindi may ngunit sapat upang panatilihin ang isa't isa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ngang higit 1 buwan na puno ngang sismis, tinanggap ni Maria ang live interview sa programang Kwentong Buhay, isang sikat na talk show na may milyon-milyong manonood. Ang taping ay nangyari sa 1 linggo hapon sa studio sa gitna ng Maynila. Sa upuan ng guest, nakaupo si Maria sa gitnang ilaw, suot ang simpleng asul na dress, walang alahas, walang red lipstick tulad dati. Kamay niya ay hawak ng mahina ang tiyan, na ngayon ay halata na ang anyo ng batang lumalaki. Ang host, isang batikang babae, ay nagsimula ng mahina, ikaw ang unang nakaupo rito bilang negosyante at buntis ng may kontrobersya. Hindi ka ba natatakot na pinahihirapan mo ang sarili mo? Tinitigan ni Maria ang kamera ng direkta,
boses ay malalim ngunit matibay. Hindi ko nakikita na pinahirapan ko ang sarili, nagsasabi lang ako ang totoo. Ano ang katotohanan iyan? Pwede mo bang sabihin ng malinaw? Patuloy ngang host. Mamahal ako sa taong mas bata sa akin ng 31 taon at buntis ako sa kanya. Sabi ni Maria ng direkta ng walang paligoy. Nanahimik ang buong studio. Mga manunod sa likod ngang salamin. Mata ay nakatuan ngunit hindi umiwas si Maria. Patuloy siya, hindi ko kailangan ang pahintulot ng lipunan. Gusto ko lang na tumigil sila sa paghusga dahil minsan ang pag-ibig ay hindi dumarating sa tamang edad, tamang sitwasyon kundi sa tamang oras na kailangan ng tao ang isa't isa. Nag-isip ang host sandali pagkatapos ay tanong, sa katayuan mo, pwede mong itago lahat, manganak ng tahimik, mabuhay ng walang nakakaalam. Bakit mo pinili ang harapin ng publiko? Ngumiti si Maria ng mahina, ngiti na walang yabang, tanging pagod na naging normal. Dahil ayaw kong lumaki ang anak ko sa katahimikan at panloloko. Gusto kong kapag nagtanong siya, Nanay, saan ako galing? Masasabi kong galing ka sa tunay na pag-ibig, kahit tinawag itong maling ng iba. Sumunod ang palakpakan mula sa crew. Ilan ay pinunasan ang luha, pagkatapos ngang tapping. Ang video ay na-broadcast sa primetime. Sa loob ng 24 oras, sumabog ang social media. Sa unang pagkakataon may babaeng nagsabi ngang totoo ng ganito. Dati pinupuna kita, ngayon gusto kong sabihing matapang ka at mabait, hindi kailangang perpekto ang babae, basta hindi siya tumatakas sa emosyon niya. Gabing iyon, nakaupo si Juanito sa tabi niya nang walang salita, tanging tahimik na tinitignan siya sa dilaw na ilaw. Hinugot niya ang phone at binuksan ulit ang video na sinishare sa net. Nang marating ang huling linya ni Maria, hindi ako natatakot sa opinyon. Natatakot lang ako na isipin ng anak ko na hindi totoo ang buhay ng ina niya. Umiyak si Juanito. Hindi malakas ngunit mata ay namumula. Inilagay ni Maria ang kamay sa buhok niya, hinimas ng mahina. Alam niyang mula ngayon, hindi na siya mag-isa at ang batang nasa tiyan ay may magandang introduction sa buhay. Pagkatapos ngang interview sa TV, hindi na binabasa ni Maria ang balita, hindi na pumupunta sa social media, tanging tahimik na nakaupo sa tabi ngang bintana sa kondo, bawat umaga nagbubuhos ng saa, kamay sa tiyan, nakikinig sa heartbeat ng bata tuwing check-up. Ngunit alam niyang nagbago ang mundo sa labas. Nang pumasok sa elevator, sa halip na umiwas na tingin, nakakatanggap siyang tango, mabait na mata at ilang bulong na pagbati. Ingat po kayo, Ate Maria. Sana safe delivery. Kahit isang beses, isang batang estudyante na naghihintay sa elevator ay nagbigay ng box ng prenatal milk at sinabing mahina, dati po mali ang inisip ko sa inyo. Ngayon naintindihan ko. Sana matata kayo. Si Juanito ay nagulat din sa email mula sa DNN Universidad ng Arkitektura sa Maynila. Inaanyayahan siyang sumali sa talk para sa estudyanteng nagtagumpay sa bias ng lipunan. Una ay tumanggi siya ngunit sinabi ni Maria, hindi mo kailangang tumayo para protektahan ako. Ngunit protektahan mo ang sarili mo at ang anak mo. Kaya pumunta siya sa harap ng daang estudyante. Guro at kinatawan ng departments, hindi siya nagsalita ng marami. Ikinuwento lang ang isang gabing maulan kung saan ang matapang na babae ay naging mahina at ang estudyanteng akala ay naiintindihan ang buhay, ay lumabas na masyadong bata pa upang maunawaan na ang responsibilidad mula sa tunay na pag-ibig ay napakalaki. Nung araw na iyon, hindi pumalakpak ang hall, tanging katahimikan. Ang katahimikang pagkatapos ay maraming estudyante ang nag-message kay Juanito. Salamat. Mas matapang ka kaysa maraming matatanda. Sa parehong oras, gumawa si Maria ng desisyon na nagulat ang buong lungsod. Nag-organisa ang party para sa bata, hindi ang fancy baby shower na western kundi isang simpleng salu-salo sa isang charity center na sinusuportahan niya. Ang imbitasyon ay hindi para sa media kundi para sa mga single mothers na natanggal sa trabaho, mga batang babae na natakot sa hindi planadong pagbubuntis, mga babaeng tinalikuran ng lipunan dahil sa pagiging totoo. Noong araw na iyon, suot ni Maria ang puting dress, tiyan ay malinaw, mata ay payapa.
Nakatayo si Juanito sa tabi niya, parin ang simpleng estudyante, ngunit ngayon alam nang ilagay ang kamay sa balikat ng minamahal na babae, hindi na yumuyuko dahil sa hiya. Ang party ay walang sampeng o balon, tanging mahinang musika, check at maikling speech na pagkatapos ay ipinamahagi tulad ng manifesto. Dati akong tinawak na mali ang buhay ko, ngunit ang anak sa tiyan ko ay ang pinakatamang bagay sa buhay ko. Kung may dala kang buhay na hindi pa handa ang mundo na tanggapin, huwag matakot, itago mo, hindi dahil patawarin ka ng mundo kundi dahil ikaw ay gumagawa ng dahilan para mabuhay at maging mas matatag. Gabing iyon, umuwi ng huli si Maria at Juanito. Nang pumasok, biglang nakaupo si Aling Rosa sa sala. Kamay niya ay nanginginig, mata ay namumula. Nag-party para sa apo ngunit hindi ako inimbita. Nagulat si Maria. Walang sinabi siya, lumapit lang at inilagay ang kamay ni Aling Rosa sa tiyan niya, kung saan lumalaki ang apo na hindi inaasahan. Nanahimik si Aling Rosa pagkatapos ay umiyak. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, ang yakap ng dalawang babae ay hindi na formal kundi tunay na kapatawaran. Mga alas 2 eng madaling araw, tahimik ang tsondo sa ika-20 palapag, tanging ilaw eng lem at regular na hininga ni Maria na natutulok ng nakahiga kamay sa tiyan. Nakaupo si Juanito sa sahig, inaayos ang unfinished drawing, isang tesis na desidido niyang tapusin bago isilang ang anak. Mata ay may dark circles ngunit labi ay ngumingiti nang tumingin sa natutulok na babae. Biglang naging mabilis ang hininga ni Maria, kumunot ang no, hawak ang tiyan, labi ay nakapinit. Ano po iyan? Lumapit si Juanito nang natataranta. Masakit ang puson ng paulit-ulit bulong ni Maria sa gitnang ngipin. Sa loob ng 5 minuto, nagsimulang tumulo ang amniotic fluid. Natataranta si Juanito na tinawag ang emergency. Bibig ay nanginginig, hawak ang kot para sa kanya. Hindi niya inakala na gagawin niya ito. Dinala ang babaeng masakit ang tiyan. Tawag ng taksi, sigaw sa phone tulad ng tunay na asawa. Sa International Hospital sa Maynila, Obgyn Ward alas 3 eng madaling araw, itinulak si Maria ng direkta sa ER. Sumunod si Juanito, mukha ay maputla, hindi alam kung saan tatayo o gagawin. Tanong nurse, ikaw ba ang asawa ng pasyente? Nag-alangan si Juanito ngunit tumango, ako po ang asawa niya. Tiningnan ng nurse ang mata niyang bata pa ngunit matibay pagkatapos ay itinuro ang upuan. Umupo ka rito. Huwag umalis. Tatawagin ka ng doktor kung kailangan. Sumara ang pintong delivery room, isang klik na parang hinihiwalay siya sa pamilyar na mundo. Umupo si Juanito na nakayuko ang ulo sa dalawang kamay. Sa isip ay ang hiyaw ni Maria, sirena ng ambulansya, puting ilaw, makina, lahat ay mabilis tulad ng tsunami. Nararamdaman niyang maliit at walang magawa ngunit sa unang pagkakataon naintindihan ano ang pagiging ama. Halos 1 oras pagkatapos, lumabas ang doktor, tumayo ng bigla si Juanito, kailangan namin ang pirma mo. Ang pasyente ay matanda na, unang panganganak, mahina ang contraction, maaring kailangan ng C-section, may risk pa rin, naiintindihan mo ba? Hawak ni Juanito ang pen, nanginginig ang kamay ngunit pumirma, walang dagdag na tanong, sinabi lang na, please, iligtas niyo silang dalawa. Alas 5 umaga, ang unang sina ng araw ay sumilay sa bintana ang recovery room. Nakmulat si Maria, pagod at mahina sa tabi ni Juanito na nakaupo ron, dalawang kamay paring hawa ang kanya. Gumalaw ang labi niya. Nasaan ang bata? Umiyak si Juanito. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Babay. 3 kilo. Malusok. Natutulok sa incubator. Sabi ni Juanito nang paputol-putol dahil sa emosyon. Pinikit ni Maria ang mata. Luha ay dahan-dahang tumulo sa pisngi. Maraming taon na nabuhay sa karangyaan, nadapa dahil sa bibig ng iba, akala ay mamamatay sa kalungkutan. Ngayon ay nabuhay siya dahil sa maliit na buhay at dahil sa batang hindi tumalikod. Umagang iyon. Nagningning ang buong Maynila sa balitang sumabog sa social media. Matagumpay na nanganak ang 50 taong gulang na negosyante, unang anak pagkatapos ang maraming taong hiwa-hiwalay.
Ang ama ay ang estudyanteng nagsabi na hindi tatakas. Ginawa nila ito, libu-libong pakbati. Mga artikulo na tinawag silang simbolo ng tapang, pag-ibig na lumalampas sa bias at paglalakbay ngang panganganak hindi para sa pagpapatunay kundi para sa tunay na buhay. Nang itulak na nurse encrypt malapit sa kama ni Maria, ang maliit na batang babay ay gumalaw ng bahagya, mata ay nakapikit, labi ay hubok. Nakatayo si Juanito. Sa tabi, hinimas ng mahina ang pisnging ang anak, bulong. Hello, anak? Si tatay ito. Hindi pa ako magaling, ngunit matututo ako araw-araw para maging karapat dapat sa inyo ni nanay. Tumawa si Maria sa gitnang luha. Alam niyang mahaba pa ang daan sa harap, ngunit ngayon ay may pamilya siya na gawa sa dugo luha pag-ibig na hindi perpektong ngunit puno. Isang linggo pagkatapos ngang pangangana, lumabas si Maria sa ospital. No araw na iyon ay mahina ang ulan, basa ang Maynila, ngunit ang ngiti ni Maria ay mas maliwanag kaysa anumang araw. Ang bata ay nasa bisig ng ina, mata ay nakapikit pa rin, itim na buhok at ping na balat ay nagpapalingon sa mga dumadaan. Si Juanito ay abala sa pagdadala ng gamit. Kamay ay hindi iniwan ang bag na may bot ng gatas, wet wipes at papeles ng doktor. Ang freshmang estudyante na, naging ama ng mabilis, ay natutong magpalit ng diaper, magbihis, magyakap ng hindi, masasaktan ang lig at mag-alis sa inang nasa puerperium na pagod. Umuwi sa bahay, lahat ay parang bago. Ang dating malamig na tsondo ay puno ngang iyak ng bata. Ang luxury sofa ay may mansang gatas, sala ay magulo sa toys at wipes. Ngunit sa kaguluhan na iyon, nararamdaman ni Maria ang kapayapaan na kakaiba. Isang gabi nang pinapalitan ni Juanito ang diaper, tiningnan ni Maria ang anak pagkatapos ay sinabing mahina, ano kaya ang magandang pangalan para sa kanya? Itinaas ni Juanito ang ulo, kamay ay hawak pa rin ang wipe. Hindi ko alam kung paano magbigay ngang may kahulugan. Hinimas ni Maria ang buhok ngang anak na babae, bulong, tawagin nating Maria Paz, dahil ikaw ang liwanag at kapayapaan sa buhay ko. Ngumiti si Juanito. Maria Paz. Parang Maria ah. Bahagyang tumango si Maria dahil, may bahagi ka rito. Mabilis na kumalat ang pangalang Maria Paz. Nakbalita ang media tungkol sa unang anak na babae na negosyanteng Maria Reyes at boyfriend na mas bata ng 32 taon. Ang matagahanga ay tinawag siyang bata na lumampas sa bias. Ang masasama ay nanlait na anak na walang opisyal na ama. Ngunit ngayon, hindi na nahimik si Maria. Sumulat siya ngang mahabang post sa social media hindi para magpaliwanag kundi upang tapusin ang lahat ng away. Hindi ko nararamdaman na kulang ang anak ko. May ima, may ina, may kumpletong tahanan. Hindi ako nakamali sa pagmamahal, sa pagiging totu. At kung kailangang bayaran ang tapang na iyan, tatanggapin ko, basta lumaki siya sa liwanag. Ang post ay nai-share ng daan-daang libo. Kahit ilang school ay ginamit ang kwento ni na Maria at Juanito sa assembly tungkol sa huwag husgahan ang pag-ibig, husgahan ang bias. Ngunit ang pinakamahirap baguhin ay ang pamilya ng yumaong asawa ni Maria. Kahit 2 buwan na mula ng yumao si Ginong Juan, ang magkamag-anak sa panig na lalaki ay nanatiling malayo. Itinuturing nilang ang pagbubuntis ni Maria ng maikli pagkatapos ay kahihiyan sa ninuno. Hanggang isang araw, personal na dumating si Aling Rosa na dala ang pulang bag. Umupo siya sa upuan, mata ay direkta sa apo na natutulok sa crib, walang panlalait, walang galit na tingin. Sinabi niyang ito ang antigo na kwintas na perlas mula sa biyenan ko noong ipinanganak ang ama niya. Gusto kong ibigay sa iyo. Nanahimik si Maria. Ibig sabihin po, nautal niya. Tumango si Aling Rosa. Tinanggap ko na. Hindi dahil sa iyo kundi dahil sa apo. Dugo at laman siya. Dala ang apelido Reyes. Lumabas si Juanito mula sa kusina. Narinig lahat. Nanatili siyang tahimik. Yumuko ng may pasasalamat. Noong araw na iyon, ang tanghalian ng tatlo ay nangyari ng kakaiba. Kalahati ay pilit, kalahati ay emosyonal. Ngunit iyon ang simula ng pagkakasundo na akala ni Maria ay hindi na mangyayari. Bago umuwi,
Tiningnan ni Aling Rosa si Juanito at sinabi, "Bata ka pa ngunit alam mong alagaan ang bata, makmahal kay Maria, iyan ay sapat. Matanda na ako, wala nang sisihin pa, mabuhay kayong mayos." Hinawakan ni Juanito ang kamay ni Maria, tumango ng malakas. Umiyak si Maria. Sa unang pagkakataon ay nararamdaman niyang hindi mag-isa sa tahanan na dati ay nakakabingi. Ikalawang buwan pagkatapos isilang si Maria Paz, ang cozy condo ni Maria ay naging tunay na tahanan. Nanatili si Juanito upang alagaan ang asawa at anak, humingi ng leave sa school ng isang semester upang full-time sa maliit na pamilya. Hindi niya inakala na sa 20 taong gulang ay gagawin niya ito. Gising sa gabi para maggatas, natutong baby massage, punas sa katawan ng ina, lutong lugaw ng manual sa halip na delivery. Ngunit isang hapon ng huli, habang inaaliw ni Maria ang anak na natutulo sa silid, tumuno ang doorbell. Nang buksan ni Juanito, napatigil siya. Nakatayo ang kanyang magulang, sina Gino at Ginang Cruz, mukha ay seryoso ng walang abiso, "Pumasok kayo." Nautal ni Juanito. Walang sinabi si Ginoong Cruz, pumasok ng direkta, tiningnan ang buong tsondo, huminto ang mata sa krip, sumunod ang asawa, hawak ang bek, boses ay matigas, "Hanggang kailan mo balak maglaro ng ganito?" Alam ni Juanito na nagsisimula na ang bagyo. Pagkatapos ang ilang minutong tense na katahimikan, lumabas si Maria na buhat ang bata upang batiin ang matatanda. Suot niya ay mayos. Buhok na nakapusod, mukha ay medyo maputla pagkatapos mangganak ngunit punong kumpiyansa. "Mabuhay po. Ako po si Maria. Ito po si Maria Paz. Anak namin ni Juanito." Walang ngiti na sumagot. Kinuyom ni Ginong Cruz ang upuan, boses ay malalim. "Hindi kami pumunta para mag-congratulate, pumunta kami para magtanong, hanggang saan mo pasisirain ang buhay ng anak namin?" Nagyelo ang hangin, kalmado si Maria na sinabi, "Si Paz ay bungangang pag-ibig, hindi pagkakamali, hindi pinuwersa si Juanito, lalong hindi ko siya niloko. Kung may nagpapabagabag sa inyo, handa akong mag-usap." Pinalo ni Ginang Cruz ang bag sa mesa. "Anong usap? Isang 50 taong gulang na may anak sa batang year 1 pa lang? Ano pa ang ipapaliwanag? Ipinahiya mo ang buong pamilya namin." Si Ginoong Cruz ay sumigaw ng mahinang ngunit malinaw na galit din siya. "Nakaharang sila kay Maria? Boses ay nanginginig? Pumili ka sa landas na ito? Ikaw ang magdadala ng responsibilidad. Si Paz ay anak ko, dugo ko. Kahit patanggalan ako ang magulang, hindi ko iwan ang asawa at anak ko." Lumaki ang mata ni Ginang Cruz. "Wala pang matagal na diborsyo at ngayon asawa mo na. At ang buntis na iyan, sigurado ka bang sa iyo? O ginamit ka lang niya para magdala?" Ang sampal ay tumunog ngunit walang sinampal, pinalo lang ni Juanito ang mesa ng malakas. "Hindi ko kailanman nagduda iyan. At kung patuloy niyong iinsultuhin si Maria, pasensya na po, hindi ko na kayo tatanggapin." Pagkatapos ay katahimikang nakakabingi. Umiyak si Maria Paz sa bisik ng ina. Dinala ni Juanito ang anak, inalih ng clumsy ngunit malambot na daliri. Tinitigan ng matandang mag-asawa ang tanawin na iyon. Isang batang lalaki na punong determinasyon at isang sanggol na pula na sumasandal sa balikat ngang ama, bibig ay sumususo dahil sa gutom. Bahagyang nagbago ang mata ni Ginong Cruz, ngunit nanatiling matigas si Ginang Cruz. "Kung lalabas ka sa bahay namin dahil sa babaeng ito, wag ka nang bumali, wag mo akong tawaging nanay." Gabing iyon, nanahimik si Maria sa buong hapunan. Nakaupo si Juanito sa tabi. Pinipilit na maging normal ngunit nanginginig ang kamay sa kutsara. Hindi siya umiyak o nagsalita ngunit mata ay malalim. "Pasensya na." Bulong ni Maria nang nautal. Umiling si Juanito. "Hindi mo kasalanan. Matanda na ako. Pinili ko at alam ko ang ginagawa ko. Ngunit nawala ang magulang mo. Sulit ba?" Itinaas niya ang ulo, mata ay kumikinang sa halo ng galit, sakit at katatagan. "Binigyan mo akong pamilya. Ang bata ay bunga ang pag-ibig. Wala akong nawala, nagbago lang ang simula. Sa parehong oras,
Sa lumang bahay ni Juanito sa Quezon, nakaupo si Ginong Cruz ng malalim pagkatapos kumain. Sa mesa ay larawan ni Maria Paz na lihim niyang kinuha ng umalis. Walang sinabi, ngunit dibdib ay parang may sumabog. Sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado na tama siya. Ang balita tungkol sa relasyon ni Maria at Juanito pagkatapos ipahayag ni Maria sa social media ay naging phenomenon. Maraming online news channels ay nagsimulang mag-explore ng malalim kahit paibaluktot sa sensasyonal. Relasyong May 32, tahunggap na nakakagulat sa Maynila, ginagahol ng mayamang negosyante ang batang estudyante. Ang buntis na nagpapanik sa pamilya. Ang makomento sa ilalim ay puno ng masama, sigurado may plano sa likod. Batang lalaki na pinahirapan ng babaeng may dating asawa, nakakatakot isipin, nagsimulang makaramdam ng bara si Juanito. Hindi na niya ginagamit ang social media. Pinatay ang ringtone ng phone, tinanggihan ang tawag mula sa classmates. Ang pag-aral ay naantala, ang mensahe mula sa school tungkol sa leave ay dumarating ng sunod-sunod. Ilang malapit na kaibigan na nagre-request ng kape ay unti-unting nawala, hindi dahil sa galit kundi dahil hindi alam ang sasabihin. Isang araw, tahimik na pumunta si Juanito sa dating internet cafe na pinupuntahan niya. Nang pumasok, ilang tingin ay nakatuon sa kanya, tingin na mausisa, nanlalait at nang insulto. Uy, ang batang ama dumating na, protektadong ngayamang ate, baka kontrata lang, hindi pag-ibig, libre pa ang tuition. Tumalikot si Juanito ngunit bawat salita ay parang kutsilyong kumukuskos sa puso. Sa unang pagkakataon ay nararamdaman niyang maliit at mag-isa sa mundo. Umuwi sa bahay. Si Maria ay pinapalitan ang diaper ni Paz. Nang makita si Juanito na pumasok ng mukhang madilim, alam niyang may problema. May nagsabi ba sa iyo? Hindi sumagot si Juanito, pumasok sa silid at sinara ng malakas ang pinto. Gabing iyon ay hindi siya kumain, hindi lumabas. Hanggang dinala ni Maria ang bata sa kama, sinabi niyang mahina, hindi ka pwede manahimik magpakailanman. Kailangan kita, kailangan ang anak, ngunit kailangan ko rin ang lalaking matatak na protektahan ang pamilya hindi tumatakas. Umupo si Juanito. Natakot ka ba dati? Nang ininsulto ka nga tao bilang malandiang babae na nanakaw ngang buhay ng bata. Tinitigan ni Maria ang mata niya. Oh, ngunit mas natakot ako na mawala ka at ang anak. Malupit ang mundo ngunit kung tayo ay natatakot, lalong masaya sila. Hindi ka nabubuhay para sa kanila. Nabubuhay ka para sa minamahal mo. Yumakap si Juanito kay Maria pagkatapos sa anak na babae. Bawat hawak ni Paz ay nagpapakalma sa kanya. Kinaumagahan, isang envelope ay dumating sa kondo ay summons mula sa admin ng universidad kung saan nag-aral si Juanito. Dahilan ay tungkol sa imahe ng estudyante sa kaso na nakakaapekto sa edukasyonal na environment. Nanahimik si Maria. Nakatayo si Juanito ng walang galaw. Sasama ako sa iyo. Sabi niya. Sa conference room nga, school ay 3 tao ang naghihintay. Ang head ng training, class advisor at rep ng student council. Hindi sila nanigaw o nagbanta kundi nag-advise. Bata ka pa, bukas ang kinabukasan, isipin mong mabuti ang personal life. Ang pagkakaroon mo ng anak ay personal ngunit na-publish ng media na nagdudulot ng negatibo na kakaapekto sa school environment. Kailangan namin ng model student, hindi topic ng sismis araw-araw. Yumuko si Juanito, nakinig ng buo, sa huli ay sinabi, hindi ako humihingi ng paumanhin sa pagmamahal, ngunit pasensya na kung naapektuhan ang school. Kung pahihintulutan, humihingi akong leave ng 1 taon, babalik ako upang tapusin ang pag-aral. Bilang isang ama na matanda na, sa daan pawi, hinawakan ni Maria ang kamay niya ng mahigpit, hindi ka na ang 18 taong gulang na nakilala ko. Ngayon ikaw ay tunay na ama at sandigan ko. Walang sinabi si Juanito ngunit sa puso niya ay nabuksan ang bagong pinto. Kahit tinalikuran ng mundo basta ang nasa tabi ay mananatili, makakausap pa rin. Nagsimulang magsalita si Paz. Bawat tunok ay nakpapuno ng tawa sa maliit na bahay. Sabi ni Maria, hindi para, hindi kapangyarihan. Ang tawa ng bata ang nakpapanatili sa matatanda.
Noong araw na iyon, habang inaayos ang closet, nakita niya ang larawan ni Juanito kasama ang magulang nung pumasa sa college. Ang mata ni Ginong Cruz ay maliwanag tulad ng araw sa tag-init na nahimik si Maria. Isang pagsisisi ay sumisingaw. Naintindihan niyang kahit pinili ang sariling landas, si Juanito ay anak pa rin at ang batang ito ay apo rin nila. Nagdesisyon siyang gawin ang matagal niyang pinag-isipan, magsulat ng liham sa Ginoo at Ginang Cruz. Alam kong walang saysay ang mga salita ngayon, ngunit sinusulat ko pa rin dahil umasa akong isang araw ay tatawag si Paseng lolo at lola nang walang umiwas na tingin. Bungangang pag-ibig ang bata, hindi pagkakamali. Pinili ni Juanito na maging ama, ako lang ang kasama niya. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Umaasa lang ako na kung gusto niyong makita ang apo, pumunta kayo. Hindi kasing yaman ang bahay ko tulad ng mansyon dati ngunit laging bukas. Dahil kailangan ng bata ang kumpletong init, 3 araw na walang dumating. Ngunit sa ika-4 na araw nang sinasanay ni Pas ang pagtayo na hawa ang upuan, tumunog ang doorbell. Bumukas si Juanito, sa harap niya ay ang sariling magulang na dating nagsabi na tatanggalan siya magpakailanman. Si Ginang Cruz ay nakatago sa likod ng asawa. Hawak ng mahigpit ang bag, mata ay namumula. Si Ginong Cruz ay walang sinabi. Hawak lang ang regalo na balot sa asul na papel. Isang maliit na bracelet na may ukit na pas. Nanahimik si Juanito. Lumabas si Maria nang hindi mapigil ang luha. Nasaan ang apo? Boses ni Ginong Cruz ay paos. Dinala si Pas, mata ay bilog. Yumuko si Ginong Cruz upang tingnan ang apo na babae. Manipis na buho. Mata na katulad ni Juanito nung maliit. Walang kailangang DNA. Walang proof, ang dugo ay makikilala sa isang hawak. Nanginginig si Ginang Cruz na binuhat ang apo. Luha ay hindi tumitigil. Umiyak si Pas ngunit ngumiti ng bahagya pagkatapos ay hinawakan ang pisngi ng lola. Ang pakiramdam na iyon ay nagpawala ng lahat ng galit dati. Katulad talaga ni Juanito. Bulong ni Ginong Cruz na parang sa sarili. Ang tanghalian noong araw na, iyon ay unang pagkakataon na nakaupo ang pamilya sa mesa mula nang sumabog ang problema. Hindi naghanda ng malaki si Maria, tanging sabawng gulay, adobo at mangko ang kanin. Ngunit lahat ay kumain ng masarap. Tiningnan ni Ginong Cruz si Juanito at tanong ng mahina, "Balak mo bang bumalik sa school?" Tumango si Juanito, "Opo, na-cliff ako ng 1 taon. Gusto kong tapusin upang maging halimbawa sa anak na babae." Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, ngumiti si Ginoong Cruz. Mabuti, ang lalaki ay dapat tapusin ang pag-aral bago isipin ang mahabang daan. Gabing iyon, nang ihatid ang magulang, bahagyang yumuko si Maria. "Salamat po," hindi sumagot si Ginang Cruz. Hinawakan lang ng mahina ang kamay niya pagkatapos ay sinabing mahina, "Kahit paano, ikaw ang inangapo ko." Sumara ang pinto. Ngunit ang isa pang pinto, sa pusong dating nakasara ay nabuksan. Sa katapusang ng linggo, dinalangang maliit na pamilya si Pas sa beach sa Batangas. Ang alon ay dumadagondong. Bawat tawa ni Pas na papa na hindi malinaw ay nakpapatawa kina Maria at Juanito. Yumakap si Juanito sa anak, bulong kay Maria, "Akala ko tapos na ang buhay ko, ngunit may ikaw at anak. Naintindihan ko, nagsisimula lang ang buhay kapag nabubuhay ka para sa iba." Sumandal si Maria sa balikat niya. "Salamat sa pagpili sa akin. Kahit laban sa buong mundo ngunit iyon ang tanging pagpili na nagpapayapa sa puso ko. Sa buhay na ito, walang makakapili ng pinakmulan. Ngunit lahat ay may karapatan na piliin ang paraan ng pagbubuhay." Si Maria, isang babaeng nakatayo sa tuktok ng tagumpay na may malaking yaman, dating icon ng business sa Maynila. Akala pagkatapos mamatay ang asawa, ang buhay niya ay tanging malungkot na buwan sa tabi ng legal na papel. Pamahalaan ang kumpanya at tingin ng pamilya nga asawa. Ngunit nagbigay ang tadhana ngang pagbabago. Akala ay trahedya, ngunit naging pinto sa tunay na buhay. Tinawag itong eskandalo ngang iba, tinawag niyang pag-ibig. Si Juanito, freshman estudyante na punong ngang pangarap, akala ang buhay ay libro, laro, kaibigan at deadline lang.
Hindi inakala na ang batang pusong iyon ay titibok para sa babaeng mas matandaeng 32 taon. Sa labas, ano ang tawag nila? Ina o matandang babae, ngunit hindi niya sinunot ang karamihan, sinunot niya ang puso. Kaya sa gitna ng maraming panlalait, pagtalikot ay nanatili siya upang maging ama, asawa, sandigan para sa babaeng dating matatag na nakalimutan kung paano sumandal sa iba at sa wakas ang kwento ay hindi nagtatapos. Sa kamatayan hindi sa luha ng desperation hindi rin, sa karaniwang drama sa TV ang kwento ay nagtatapos sa tawanang. Bata si Maria Paz ang batang binigyan ng maraming sismis bago pa man mag-iyak sa unang pagkakataon ay naging tali na nag-ugnay sa mga bagay na akala ay hindi makakasundo. Salamat kay Paz, isang inang handang mabuhay ng toto. Salamat kay Paz, isang batang naging tunay na lalaki. Salamat kay Paz, isang pamilyang dating sira ay nakbalik ng init sa tingin ng maliit na apo. Sabi nila anggap sa edad ay hadlang. Sabi nila ang pag-ibig pagkatapos ng sakit ay pampalit lang. Sabi nila hindi dapat mag-anak ang matandang babae, hindi magmahal ng batang lalaki, hindi sirain ang norms. Marami silang sabi ngunit hindi sila ang nabubuhay para sa atin. Ang kwento ni Maria at Juanito ay patunay. Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad, katayuan o nakaraan. Ang pag-ibig ay kailangan lang musong handang magmahal at taong handang manatili. Hindi sila perpekto, nakamali silang ngunit hindi tumakas at kaya nararapat silang makaroon ng magandang wakas. At ikaw, kung nasa hangganan ng tama at masaya, tandaan na walang pagbili na ikatutuwa ng lahat. Ngunit kung pinili mo sa pamamagitan ng puso, nabuhay sa responsibilidad at hindi nasaktan ang iba, iyan ay laging tamang pagpili. Ang kwento ay nagtatapos dito ngunit ang epekto ay pagbabago sa pananaw sa pag-ibig, pamilya, pagpapatawad at kung paano lumampas ang tao sa bias upang muling iguhit ang sariling buhay.